Walang babala ang pagbuhos ng malakas na ulan noong gabing iyon. Tulad ng hagupit ng bagyong Ondoy na nagpalubog sa maraming bahagi ng Maynila noon, sa loob lamang ng isang oras, ang umapaw na ilog ay naging isang rumaragasang agos ng kulay tsokolateng putik na lampas baywang na ang taas. Ang maliit at inuupahang bahay ni Katrina at Jericho ay hindi nakayanan ang galit ng kalikasan. Walang awang pumasok ang maruming tubig, dahan-dahang nilalamon ang kanilang mga simpleng kagamitan. Basang-basa na ang mga damit ni Katrina. Mahigpit ang kanyang yakap kay Tala, ang 4 na taong gulang nilang anak na babae. Umiiyak ng napakalakas ang bata habang nanginginig ang buong katawan. Hindi na malaman kung dahil ba sa nakakapasong lamig ng tubig o sa labis na takot. Sa kabilang banda, buong lakas na itinutulak ni Jericho ang nakakandadong pintuan na naipit dahil sa lakas ng agos ng tubig. Kailangan na nating umalis dito, tumataas na ang tubig, mangiyak-ngiyak na sigaw ni Katrina. Ang boses niya ay halos matabunan ng ugong ng hangin at ulan. Oo, aalis tayo. Pupunta tayo kina nanay. Nasa mataas na lugar ang bahay niya, doon tayo ligtas, sagot ni Jericho habang pilit na kinakarga si Tala sa kanyang mga balikat. Dala ni Katrina ang isang maliit na balutan na naglalaman ng ilang pirasong tuyong damit ng bata at ang kanilang mga mahahalagang papeles na naisalba niya. Naglakad sila sa gitna ng baha at walang patid na ulan. Binalewala nila ang lamig na tumatagos hanggang sa kanilang mga buto at ang panganib ng mga inaanod na yero at kahoy. Para sa kanila, ang pinakamahalaga ay ang kaligtasan ng kanilang anak. Matapos ang kalahating oras na paglalakad sa baha, nakarating sila sa tapat ng isang malaki at matibay na bahay na may 2 palapag, nakatayo sa isang mataas na subdivision sa Antipolo. Tuyo ang paligid ng bahay, ligtas, at naglalabas ng nakakapasong liwanag mula sa mga bintana. Ito ang bahay ni Aling Myrna, ang biyudang ina ni Jericho. Buong lakas na kinalampag ni Jericho ang malaking pintuan. Nanay, buksan niyo po ang pinto. Si Jericho po ito. Binaha po kami. Tulungan niyo po kami. Matagal silang naghintay sa labas. Niyakap ni Katrina ang kanyang sarili upang labanan ang ginaw. Tumigil na sa pag-iyak si Tala, ngunit kapansin-pansin ang pangingitim ng mga labi ng bata. Muling kinalampag ni Jericho ang pinto, mas malakas ngayon. Sa wakas, bumukas din ito. Bumungad ang mukha ni Aling Myrna. Ang palagi niyang mataray na hitsura ay mas lalong naging masungit dahil naistorbo ang kanyang pagtulog. Tiningnan niya si Jericho, saka inilipat ang matalim na paningin kina Katrina at Tala na nakatayo sa likuran ng kanyang anak. Punong-puno ng panghahamak ang kanyang mga mata. Ano bang ginagawa ninyo dito sa 10 oras ng gabi, nang ganyan ang mga hitsura ninyo, basang-basa sa tapat ng pamamahay ko? Mataray na tanong ng matanda. Nanay, parang awa niyo na po. Lumubog po ang bahay namin. Wala po kaming ibang mapupuntahan. Makikituloy lang po muna kami kahit pansamantala. Nagmamakaawang sagot ni Jericho, nanginginig ang boses. Maawa po kayo kay Tala, nanay. Nilalamig na po ang bata. Bumuntong hininga ng malakas si Aling Myrna, suminghal na tila nandidiri. Problema ninyo ang baha na iyan. Dati ko pa sinabi sa iyo na huwag kayong titira sa tabi ng estero, pero napakatigas ng ulo mo. Nanay, hindi po ito ang tamang oras para magtalo. Tulungan niyo na po kami. Itinaas ni Aling Myrna ang kanyang kamay upang patigilin ang anak. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Katrina. Hindi maaari, biglang sigaw ng matanda. Ikaw Jericho, anak kita, pwede kang pumasok at matulog dito. Pero iyang asawa mo at ang anak niya, hindi. Wala nang espasyo sa bahay na ito para sa kanila. Pauwiin mo ang asawa mo sa mahirap niyang pamilya. Malas lang ang dinala ng babaeng iyan sa buhay mo. Parang sinaksak ng punyal ang dibdib ni Katrina. Nanlaki ang mga mata ni Jericho. Ano pong ibig ninyong sabihin, nanay? Asawa at anak ko sila. Wala akong pakialam, bulyaw ni Aling Myrna. Hindi ko sila papapasukin. Nanatiling tahimik si Katrina. Sanay na siya sa mga masasakit na salita ng kanyang biyenan. Ngunit ngayong gabi, habang nanginginig sa lamig ang kanyang anak, ang mga salitang iyon ay parang kumukulong tubig na ibinuhos sa kanyang buong pagkatao. Sa mga sandaling iyon, isang sasakyan ang huminto sa likuran nila. Bumaba si Isabel, ang nakababatang kapatid ni Jericho, kasama ang anak nitong lalaki na kasing edad ni Tala. Basa rin sila dahil sa ulan, ngunit hindi kasing dumi at kasing lamig ni Katrina. Pagkakita ni Aling Myrna kay Isabel, nagbago agad ang kanyang anyo. Isang malapad na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Dali-dali siyang lumabas at nilapitan ng mag-ina.
Binaliwala sina Jericho at Katrina na parang mga tuod na nakatayo. Diyos ko, Isabel anak ko, binaharin ba kayo? Halika, pasok kayo dali, baka magkasakit ang paborito kong apo. Niyakap ni Aling Myrna ang bata. Opo nanay. Pinasok na ng tubig ang bahay namin. Nag-iinarte na sagot ni Isabel. Halika na sa loob. Marami pang bakanteng kwarto sa itaas. May palaruan pa para sa apo ko. Ipagtitimpla ko kayo ng mainit na gatas, malambing na sabi ng matanda. Inalalayan ni Aling Myrna sina Isabel papasok sa mainit at komportableng bahay. Pinanood ni Katrina ang lahat ng iyon ng may durog na puso. Hindi dahil sa mainit na gatas o bakanteng kwarto, kundi dahil sa pagbabaliwala sa kanyang anak na si Tala. Apo rin naman ito ni Aling Myrna. Dugo rin ni Jericho ang nananalaytay sa bata. Ngunit dahil ang ina nito ay si Katrina, isang babaeng itinuturing nilang patay gutom at walang pinag-aralan, hindi kinikilala ng matanda ang bata. Kinuyom ni Jericho ang kanyang mga kamao. Namumula ang kanyang mukha sa labis na galit. Nanay, pilit na pinipigilan ni Jericho ang sumigaw. Lumingon si Aling Myrna mula sa pintuan. Nakakunot na naman ang noo. Ano pa ba? Pumasok ka na Jericho. Iwanan mo sila dyan sa labas. Huminga ng malalim si Katrina. Hindi niya nais na magkasala ang kanyang asawa sa ina nito dahil lamang sa kanya. Sa isang kalmado ngunit sobrang lamig na boses, humakbang siya papalapit. Sige po, naiintindihan namin. Iyon lamang ang lumabas sa kanyang mga labi. Ang mga salitang iyon ay sapat na para mapalingon si Jericho sa kanyang asawa. Tiningnan niya ang mga mata ni Katrina. Ang mga matang palaging maamo at mapagpatawad ay nagbago na. Mayroong napakalalim na sugat at pagkadismaya doon. Napagtanto ni Jericho na sumobra na ang kanyang ina. Walang ano-ano tumalikod si Jericho. Kinuha niya si Tala mula kay Katrina at inakbayan ng asawa. Aalis na tayo dito, bulong niya. Hindi ko hahayaan na hiyain ang mag-ina ko kahit isang segundo pa sa bahay na ito. Naglakad sila palayo sa malaking bahay, pabalik sa dilim ng gabi at lakas ng ulan. Pinanood lamang sila ni Aling Myrna mula sa pinto na may ngiting ng uuyam. Mabuti nga sa inyo, mamatay kayo sa lamig, bulong ng matanda bago isinara ng padabog ang pintuan. Habang naglalakad, lumingon si Katrina sa huling pagkakataon. Tinitigan niya ang malaking bahay na dapat sana ay magsisilbing kanlungan nila. Ang kanyang paningin ay hindi na nagmamakaawa o nalulungkot. Ito ay naging matalim, nanlalamig, at puno ng pagkalkula. Hindi alam ng kanyang biyenan kung sino talaga ang manugang na itinaboy nito sa gitna ng baha. 2 araw. Iyon ang ibinulong ni Katrina sa kanyang isipan. 2 araw mula ngayon, sisiguraduhin kong pagbabayaran ninyo ang lahat ng pang-aalipustang ginawa ninyo sa anak ko. Dinala ni Jericho ang mag-ina sa lumang sasakyan na iniwan nila sa mataas na bahagi ng kalsada. Pilit na binuhay ni Jericho ang makina at sa kabutihang palad ay umandar ito. Binuksan niya ang pampainit upang mabawasan ang panginginig ng kanyang mag-ina. Sa buong biyahe, walang tigil sa pagsasalita si Jericho dahil sa galit. Hindi ko maintindihan si nanay. Apo niya rin si Tala. Bakit kayang tratuhin ni nanay na parang reyna si Isabel samantalang pare-pareho lang naman tayong biktima ng baha? Pinalo ni Jericho ang manibela. Tahimik lang si Katrina habang pinupunasan ang buhok ng anak. Tama na iyan. Ang mahalaga ay buhay tayo at ligtas si Tala. Pero saan tayo pupunta ngayon? Wala akong dalang pera. Naiwan ang pitaka ko sa bahay. May kaunting barya lang dyan sa lalagyan sa harap. Sa evacuation center ba tayo pupunta? Desperadong tanong ni Jericho. Tumingin si Katrina sa kanyang asawa. Hindi. Hindi matutulog ang anak ko sa sahig ng covered court. Pupunta tayo sa pinakamalaki at pinakamahal na bahay tuluyan sa sentro ng syudad. Nanlaki ang mga mata ni Jericho. Saan? Wala tayong pera pambayad doon, Katrina. Baka nga ipagtabuyan lang tayo ng mga guwardiya dahil sa ayos natin. Magtiwala ka sa akin. Iyon lamang ang isinagot ni Katrina. Puno ng paninindigan ang boses. Dahil sa labis na pagod at pagkalito, sinunod na lamang ni Jericho ang asawa. Pagkaraan ng 30 minuto, huminto ang kanilang putikang sasakyan sa harap ng isang naglalakihang gusali, ang pinakamarangyang bahay tuluyan sa lungsod. Lumapit ang isang nakaunipormeng lalaki na may dalang payong. Nagtataka sa kanilang anyo. Sa mga sandaling iyon, may dinukot si Katrina mula sa pinakailalim ng kanyang basang gamit. Isang bagay na itinago niya sa kanyang asawa mula pa noong unang araw na magpakasal sila. Isang maliit na bagay na may kakayahang bilhin hindi lamang ang gusaling nasa harap nila, kundi maging ang buhay ng mga taong nagtaboy sa kanila.
Ano kaya ang ilalabas ni Katrina na magpapabago sa ikot ng kanilang mundo sa loob ng iisang gabi? Sa gitna ng nakabibinging buhos ng ulan at nag-uungal na hangin sa labas, ang loob ng sasakyan ni Jericho ay nababalot ng matinding panlalamig at kabiguan. Pilit niyang binubuhay ang makina ng kanilang lumang sasakyan habang ang kanyang asawang si Katrina ay tahimik na nakayakap sa panginginig ng kanilang anak na si Tala. Hindi makapaniwala si Jericho sa sinapit nila. Ang kanyang sariling ina, ang nagluwal at nagpalaki sa kanya, ay nagawang ipinid ang pintuan sa kanilang harapan sa oras ng matinding pangangailangan. Umiikot sa kanyang isipan ang mga mapanghusgang salita ni Aling Myrna at ang mapanuyang ngiti ng kanyang kapatid na si Isabel. Habang nagmamaneho sa gitna ng baha at madilim na kalsada, napapaluha si Jericho dahil sa awa sa kanyang mag-ina at sa matinding galit sa kanyang sariling pamilya. Tinanong niya si Katrina kung saan sila pupunta dahil naiwan niya ang kanyang pitaka sa bahay na nilamon ng tubig. Tanging ang mga barya sa lalagyan ng sasakyan ang naiwang pera sa kanya. Naisip niyang pumunta sa sentro ng paglilikas na itinayo sa isang pampublikong paaralan, ngunit naging matatag ang boses ni Katrina. Ipinag-utos ng kanyang asawa na magtungo sila sa pinakamalaki, pinakatanyag at pinakamahal na bahay tuluyan sa sentro ng syudad. Kahit naguguluhan at nakaramdam ng matinding kaba, sinunod ni Jericho ang asawa. Wala na siyang lakas upang makipagtalo. Makalipas ang halos 1 oras na pag-iwas sa mga lubak at nakaharang na mga sanga ng puno sa kalsada, huminto ang kanilang putikan at lumang sasakyan sa malawak na pasukan ng isang engrandeng gusali. Ang labas nito ay pinaliliwanagan ng napakaraming ilaw na tila nagbibigay ng pag-asa sa gitna ng madilim na bagyo. Mabilis na lumapit ang isang lalaking nakauniporme na may dalang malaking payong. Halata sa mukha nito ang pagtataka nang makita ang kanilang sasakyan na malayo sa itsura ng mga mamahaling kotseng karaniwang humihinto roon. Lalo itong nagtaka nang bumaba sina Katrina at Jericho na basang-basa, nakayapak ang isa at balot ng putik ang mga binti. Naramdaman ni Jericho ang pagliit ng kanyang pagkatao. Nais niyang hilahin pabalik ang asawa at sabihing nagkakamali sila ng pinuntahan. Ngunit may kakaiba sa kilos ni Katrina. Ang babaeng kanina ay nakayuko at nanginginig sa tapat ng bahay ng kanyang biyenan ay biglang nag-iba ng tindig. Itinaas niya ang kanyang noo, inayos ang kanyang basang buhok, at naglakad papasok sa napakalawak na bulwagan na tila siya ang nagmamay-ari ng buong lugar. Ang sahig ay gawa sa kumikinang na marmol, at sa itaas ay may naglalakihang palamuting ilaw na gawa sa kristal. Ang mga taong nakaupo sa malalambot na upuan ay napatingin sa kanila. Ang ilan ay nagtakip ng ilong, ang iba ay nagbulungan. Hindi pinansin ni Katrina ang mga mapanghusgang tingin. Dumiretso siya sa mahabang lamesa ng mga tagatanggap ng panauhin. Ang empleyada roon, na may makapal na pampaganda at nakasuot ng malinis na uniforme, ay nagtaas ng kilay. Tiningnan nito ang pamilya mula ulo hanggang paa. Tila naghihintay na humingi sila ng limos. Gusto ko ang pinakamalaki at pinakamahal na kwarto ninyo sa pinakamataas na palapag, kalmadong utos ni Katrina. Ang boses ay walang bakas ng pag-aalinlangan. Kukunin namin ito ng 1 buong linggo. Natawa ng bahagya ang empleyada, isang tawang puno ng panghahamak. Ginang, paumanhin po ngunit ang sinasabi ninyong kwarto ay umaabot ng libu-libong piso bawat gabi. Baka po gusto ninyong ituro ko sa inyo ang daan patungo sa pampublikong pasilidad ng pamahalaan para sa mga nasiraan ng bahay. Sa halip na magalit o makipagtalo, binuksan ni Katrina ang zipper ng kanyang basang bag. Mula sa isang maliit na lalagyan sa loob na hindi pinasok ng tubig, may dinukot siyang isang bagay at ibinagsak ito sa ibabaw ng makintab na lamesa. Isang matigas na itim na tarheta. Wala itong pangalan ng karaniwang bangko. Mayroon lamang itong mga ukit na pilak at isang natatanging simbolo. Ito ang uri ng card na ibinibigay lamang sa mga pinakamayayaman at pinakamaimpluwensyang tao sa buong mundo. Isang card na nagpapatunay na ang nagmamay-ari nito ay walang limitasyon sa paggastos. Pakiayos na ang kwarto namin. At bilisan mo dahil nilalamig ang anak ko, madiin ngunit mahinahong utos ni Katrina. Nanlaki ang mga mata ng empleyada nang makilala ang halaga ng itim na tarheta. Ang kanyang mapang-uyam na ngiti ay mabilis na napalitan ng labis na takot at paggalang. Nanginginig ang kanyang mga daliri nang kunin niya ang card at ipasok ito sa makina. Nang lumabas ang resibo na nagpapatunay na tinanggap ang bayad ng walang anumang problema, halos maputol ang hininga ng empleyada. Patawad po sa aking inasal, madam.
Heto na po ang inyong card at ang susi ng inyong kwarto. May mag-aasikaso po sa inyo paakyat. Maraming salamat po at maligayang pagdating. Nakatayo lamang sa likuran si Jericho, tila nanigas ang mga binti. Hindi niya mahanap ang kanyang boses upang magtanong. Nang lapitan sila ng mga tagapagsilbi upang dalhin ang kanilang iisang basang bag, magalang itong tinanggihan ni Katrina. Sila ay iginaya sa isang pribadong pasakayan paakyat na walang ibang gagamit kundi sila lamang. Pagbukas ng pinto sa pinakamataas na palapag, bumungad sa kanila ang isang kwartong hindi kayang ilarawan ng imahinasyon ni Jericho. Mayroon itong sariling malawak na sala, isang mahabang hapagkainan, at mga bintanang mula sahig hanggang kisame na nagpapakita ng kabuuan ng bagyong nananalasa sa labas ng lungsod. Ang sahig ay natatakpan ng makapal at mainit na alpombra. Ramdam agad ang ginhawa at init mula sa pampainit ng buong palapag. Agad na inasikaso ni Katrina ang anak. Tumawag siya sa telepono upang magpadala ng mga tuyo at malinis na damit para sa kanilang tatlo, kasama na ang mainit na gatas at masaganang hapunan. Matapos paliguan ng maligamgam na tubig ang nanginginig na si Tala at bihisan ng komportableng kasuotan, mabilis na nakatulog ang bata sa ibabaw ng napakalambot na kama. Tila nawala ang lahat ng takot at panginginig ng bata, payapa at ligtas sa loob ng marangyang silid. Nang makatiyak na tulog na ang anak, naglakad si Katrina patungo sa sala kung saan nakaupo si Jericho. Nakatulala pa rin ang lalaki, nakatingin sa kawalan habang nakapatong ang mga kamay sa kanyang mga tuhod. Hindi pa rin ito ginagalaw ang masarap na pagkaing nakahain sa kanyang harapan. Tumingala si Jericho nang maramdaman ang paglapit ng asawa. Tinitigan niya si Katrina na nakasuot na ngayon ng malinis at makapal na damit. Ang babaeng pinakasalan niya, na nakasama niyang maghati sa isang delatang ulam, na nakasama niyang magbilang ng barya pambayad sa kuryente, ay tila isang estranghero na nagmula sa ibang daigdig. Katrina, basag ni Jericho sa katahimikan. Ang kanyang boses ay nanginginig hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa matinding pagkalito. Kailangan ko ng paliwanag. Kaninong tarheta iyon? Paano tayo nakapasok sa lugar na ito? Paano natin babayaran ang lahat ng ito? Huminga ng malalim si Katrina. Naupo siya sa tapat ng asawa at tinitigan ng mga mata ng lalaking minahal niya ng buong puso. Panahon na, Jericho. May mga bagay akong itinago sa iyo simula pa noong una nating pagkikita. Mga bagay na pinili kong ibaon muna upang makahanap ng totoong kaligayahan. Kumunot ang noo ni Jericho. Ang alam ko ay maagang namatay ang mga magulang mo. May naiwan ba silang malaking pamana na hindi mo sinabi sa akin? Umiling ng dahan-dahan si Katrina. Hindi lang ito isang simpleng pamana, Jericho. Ang aking lolo, ang ama ng tatay ko. Siya ang nagtatag at nagmamay-ari ng isa sa pinakamalalaking kumpanya ng mga ari-arian at gusali sa buong bansa. Napakalaki at napakalawak ng negosyo ng aming pamilya. Gaano kalaki? Tanong ni Jericho. Pilit na pinoproseso sa kanyang isipan ang mga salitang naririnig. Tumingin si Katrina sa paligid ng marangyang kwarto bago muling tumitig sa asawa. Ang gusaling ito na tinutuluyan natin ngayon, ang pinakamahal na pasilidad sa lungsod. Isa lamang ito sa daan-daang ari-arian ng aming kumpanya. Napaawang ang mga labi ni Jericho. Tila gumuho ang kanyang mundo at muling itinayo sa ibang hugis. Ang kanyang asawa, na pumayag na tumira sa maliit at mainit na paupahang bahay, na naglakad sa ilalim ng araw para makatipid sa pamasahe, ay isang tagapagmana ng isang bilyonaryong angkan. Bakit? Bulong ni Jericho. Bakit mo itinago sa akin ang totoo? Hinayaan mong maghirap tayo. Hinayaan mong umiyak ang anak natin dahil minsan ay wala tayong pambili ng gatas. Hinayaan mong laitin ka ng sarili kong ina na isang patay gutom dahil wala kang maipagmalaking yaman. Bakit mo ako pinaniwalang wala tayong pera? May namuong mga luha sa mga mata ni Katrina. Dahil pagod na akong paligiran ng mga taong ang habol lamang ay ang kayamanan ko, seryoso at malungkot na sagot niya. Nang mamatay ang mga magulang ko sa isang malagim na aksidente sa malaking kalsada patungo sa timog noong bata pa ako, nakita ko kung paano nagbago ang mga kamag-anak namin. Nakita ko ang pagkinang ng kasakiman sa kanilang mga mata. Nagunahan sila upang angkinin ang mga naiwan ng aking mga magulang. Nakita ng lolo ko ang lahat ng iyon, kaya gumawa siya ng hakbang upang protektahan ako. Pinunasan ni Katrina ang isang luhang tumakas mula sa kanyang mata. Inilabas ako ng lolo ko mula sa paningin ng publiko. Pinalabas niyang galing ako sa isang malayo at naghirap na sangay ng pamilya.
Ipinatago niya ang lahat ng mga ari-arian ko sa ilalim ng mga pinagkakatiwalaang kumpanya at abogado. Gusto ng lolo ko na mamuhay ako ng normal. Gusto niyang magtrabaho ako, makisalamuha sa mga karaniwang tao, at higit sa lahat, makahanap ng lalaking magmamahal sa akin ng totoo. Hindi dahil sa apelyido ko, hindi dahil sa laman ng aking bangko, kundi dahil sa kung sino ako bilang isang tao. At nahanap kita, Jericho, patuloy ni Katrina. Ang boses ay puno ng pagmamahal. Minahal mo ako noong akala mo ay wala akong kahit na ano. Pinakasalan mo ako sa isang simpleng kasal. Nagtrabaho ka ng marangal upang buhayin kami ni Tala, at hindi ka kailanman nagreklamo sa hirap ng ating buhay. Pero asawa mo ako, Katrina. Sagot ni Jericho, may halong hinanakit sa kanyang dibdib. Dapat ay nagtiwala ka sa akin. Mahal kita kahit sino ka pa. Walang magbabago roon. Pero hindi mo sana hinayaang umabot tayo sa puntong kailangan nating magmakaawa sa tapat ng pintuan ng nanay ko habang nilalamig ang anak natin. Alam ko at labis akong humihingi ng tawad, sagot ni Katrina habang inaabot ang kamay ng asawa. Nang sumakabilang buhay ang lolo ko 6 na buwan na ang nakakalipas, naiwan sa aking mga balikat ang buong pamamahala ng kumpanya. Plano ko sanang ipagtapat sa iyo ang lahat ng ito sa susunod na buwan. Sa eksaktong araw ng ating anibersaryo, ibibili sana kita ng bago at malaking bahay at bibigyan ng magandang negosyo upang hindi ka na magpakahirap sa trabaho. Ngunit biglang nagbago ang ihip ng hangin sa paligid nila. Ang malungkot at maamong mukha ni Katrina ay biglang napalitan ng isang madilim at nanlalamig na ekspresyon. Ang mga matang puno ng pagmamahal ay naging kasing talim ng patalim. Pero sinira ng nanay mo at ng kapatid mong si Isabel ang lahat ng plano ko kagabi, matigas na sabi ni Katrina. Binitawan niya ang kamay ni Jericho at sumandal sa inuupuan. Natahimik si Jericho. Bumalik sa kanyang isipan ang malulupit na boses ng kanyang ina. Ang pagtulak nito sa kanilang pagkatao habang tinatanggap ng buong giliw ang kapatid niyang si Isabel. Tiniis ko ang lahat ng pang-aalipusta ng nanay mo sa akin sa loob ng maraming taon dahil ginagalang ko siya bilang ina ng lalaking mahal ko, pagpapatuloy ni Katrina. Tiniis ko na tawagin niyang pabigat, na ikumpara niya ang mga damit ko sa mga mamahaling gamit ni Isabel. Tiniis ko lahat ng pagdura niya sa aking pagkatao. Pero ang ipagtabuyan niya tayo sa gitna ng unos? Ang hayaan niyang mangisay sa ginawang sarili niyang apo dahil lamang sa tingin niya ay wala akong maibibigay sa kanya. Hindi ko na mapapalampas iyon. Sumobra na sila, Jericho. Tapos na ang pagiging sunod-sunuran ko. Tapos na ang pagpapanggap ko na isa akong walang kalaban-labang biktima. Tumayo si Katrina at kinuha ang isang makapal na telepono mula sa pinakailalim ng kanyang bag. Isa itong espesyal na uri ng telepono na hindi nasisira ng tubig at may direktang linya sa kanyang mga pinagkakatiwalaang tao. Pinindot niya ang isang numero at ilang segundo lamang ay may sumagot na sa kabilang linya. Magandang gabi, Madam Katrina. Handang-handa na po ang buong pamunuan, sagot ng isang formal at magalang na boses ng lalaki. Magandang gabi, Ginoong Ramos. Tapos na ang oras ng paghihintay, utos ni Katrina. Ang boses ay puno ng kapangyarihan at autoridad. Kailangan ko ang lahat ng papeles, titulo, at legal na dokumento ng mga ari-arian ko sa lungsod na ito. Gusto ko ng kumpletong ulat mula sa inyo sa loob ng 1 oras. Masusunod po, Madam. Ipapadala ko po agad. Mayroon pa po ba kayong ipinag-uutos? Oo, sagot ni Katrina habang bumabaling at nakatingin ng diretsyo sa mga mata ni Jericho. Tumutok ka sa ari-arian natin sa Antipolo, ang bahay na nasa numero 17 sa kalyeng iyon. Napatayo si Jericho nang marinig ang eksaktong tirahan ng kanyang ina, ang malaking bahay na pinuntahan nila kanina, ang bahay na pinagtabuyan sa kanila. Ang bahay po sa Antipolo, ayon kay Ginoong Ramos sa kabilang linya na dinig ni Jericho, ay nakapangalan pa rin po sa inyo, Madam. Binili po iyon ng buo at walang utang ng inyong yumaong lolo 10 taon na ang nakararaan bilang regalo sana sa inyong kasal, ngunit ipinagpaliban ninyo ang paglilipat ng pangalan sa inyong asawa. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Jericho. Ang malaki at matibay na bahay kung saan nakatira ang kanyang ina, ang bahay na palaging ipinagmamalaki ni Aling Myrna sa lahat ng mga kapitbahay na kesyo na ipundar mula sa dugo at pawis niya, ang palasyo kung saan sila hindi pinapasok, ay pagmamay-ari pala ng kanyang asawang si Katrina simulat sa pool. Ginoong Ramos, malamig at walang pusong utos ni Katrina, gusto kong linisin ang bahay na iyon. Ang mga taong natutulog at nagpapakasarap doon ngayon ay mga taong walang karapatang manirahan doon.
Ihanda mo ang buong pangkat ng mga abogado, ang mga awtoridad, at ang legal na sulat ng pagpapaalis o eviction notice. Bukas na bukas ng umaga, eksaktong 10:00, sasadyain natin sila para bawiin ang dapat ay sa akin. Nang ibaba ni Katrina ang telepono, bumalot ang isang mabigat at nakakabinging katahimikan sa marangyang kwarto. Tanging ang mahinang paghilik ni Tala sa kabilang silid at ang paghampas ng ulan sa salamin ang naririnig. Sa mga sandaling iyon, alam ni Jericho na ang buhay ng kanyang ina at kapatid na puno ng kayabangan ay malapit ng bumagsak at madurog. Ano kaya ang mangyayari kinabukasan kapag nakaharap na ni Aling Myrna at Isabel ang mga abogadong magtataboy sa kanila mula sa bahay na inakala nilang sa kanila? Kinaumagahan sa Antipolo, tila walang bakas ng matinding bagyong sumalanta noong nagdaang gabi. Ang sikat ng araw ay pilit na tumatagos sa mga makakapal na ulap, nagbibigay ng kaunting liwanag sa mga kalsadang puno pa rin ng putik at mga sirang gamit ng mga apektadong pamilya. Ngunit sa loob ng malaki at matibay na bahay sa numero 17, ang buhay ay payapa at punong-puno ng karangyaan. Nakalanghap si Aling Myrna ng mabangong amoy ng barakong kape at bagong lutong pandesal na inihain sa ibabaw ng mahaba at makintab nilang hapagkainan. Nakaupo siya sa paborito niyang malambot na silya. Suot ang kanyang manipis na damit pantulog na nabili pa niya sa isang sikat na pamilihan. Nakapatong ang kanyang mga paa sa makapal na alpombra habang pinagmamasdan ang kabuuan ng kanyang tinitirhan. Para sa kanya, ang bahay na ito ang katibayan ng kanyang tagumpay bilang isang ina. Ipinagmamalaki niya ito sa lahat ng kanyang mga kumareng nagpupunta roon tuwing may mga pagtitipon at handaan. Sa kabilang dulo ng mesa, nakaupo si Isabel habang panay ang tipa sa kanyang makabagong telepono. Tumatawa ito ng mag-isa habang binabasa ang mga balita tungkol sa libu-libong pamilyang inabot ng baha at kasalukuyang nagsisiksikan sa mga malamig na silid-aralan ng mga pampublikong paaralan. Nakakaawa naman ang mga taong ito, nanay. Nakangiting sabi ni Isabel, walang kahit anong bakas ng awa sa kanyang boses. Sigurado ako na isa sa mga basang sisiw na nakapila para sa isang balot ng sardinas at bigas ay ang magaling mong manugang na si Katrina. Buti nga sa kanya. Kung hindi ba naman siya nagmamatigas na pumila rin at humingi ng tulong, hindi sana sila nagmukhang mga pulubi kagabi sa tapat ng bahay natin. Sumimsim ng kape si Aling Myrna at mapanuyang ngumiti. Hayaan mo silang magdusa, Isabel. Iyon ang nararapat sa babaeng iyon. Ilang beses ko na bang sinabi sa kapatid mong si Jericho na hiwalayan na ang patay gutom na iyon. Ngayon, makikita niya kung gaano kahirap ang buhay na pinili niya. Baka mamayang hapon ay gumagapang na pabalik dito ang kuya mo para humingi ng tawad at iwanan ang asawa niya. Tama po kayo dyan, nanay. Masisira ang buhay ni kuya dahil sa babaeng iyon. Buti na lang at hindi niyo sila pinapasok kagabi, kundi ay madudumihan pa ang mamahaling sahig natin ng mga putik na dala nila. Sabay na nagtawanan ng mag-ina. Nagdiriwang sa kapahamakan ng sarili nilang kadugo. Kampante na hawak nila ang mundo at ligtas sila sa anumang unos. Eksaktong 10:00 ng umaga, isang malakas ngunit formal na katok ang umalingaw-ngaw mula sa malaking pintuan. 2 beses din itong sinundan ng tunog ng kampanilya. Nagkatinginan ng mag-ina, baka si kuya na iyan, nanay, natutuwang wika ni Isabel. Sabi ko na nga ba at babalik din siya para magmakaawa. Hayaan niyo akong buksan para masabihan ko ng masasakit na salita bago natin siya papasukin. Tumayo si Isabel, inaayos ang kanyang buhok at mabagal na naglakad patungo sa pinto. Inaasahan niyang makikita ang nakayukong mukha ni Jericho na basang-basa pa rin at nanghihingi ng pagkain. Ngunit pagbukas niya ng pinto, nanlaki ang kanyang mga mata. Wala sa labas si Jericho. Wala rin ang mga basang sisiw na pulubi. Sa halip, bumungad sa kanya ang isang matikas at formal na lalaking nasa 50 taong gulang, nakasuot ng malinis na barong Tagalog at madilim na pantalon. Ang kanyang tindig ay nagpapakita ng labis na awtoridad at kaseryosohan. Sa likuran ng lalaki ay may 3 matitikas na bantay na nakasuot ng magkakatulad na uniforme at 2 pang lalaking may dalang mga makakapal na dokumento sa loob ng matitigas na lalagyan. Magandang umaga, formal na bati ng lalaki. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may dalang lamig na tumagos sa balat ni Isabel. Hinahanap ko si Ginang Myrna. Ako si Ginoong Ramos, ang kinatawan at punong abogado ng tunay na nagmamay-ari ng lupang ito at ng bahay na kinatatayuan ninyo ngayon. Dahil sa ingay sa labas, lumapit na rin si Aling Myrna. Salubong ang kanyang mga kilay habang pinagmamasdan ang mga nakatayong lalaki sa kanyang bakuran.
Ako si Myrna. Ano bang sinasabi mo? Ako ang nagmamay-ari ng bahay na ito. Anak ko ang bumili nito kaya wala kang karapatang magpunta rito at guluhin ang araw namin. Sino ba kayo? Mga manloloko ba kayo? Hindi natinag si Ginoong Ramos sa matinis na boses ng matanda. Sa halip na makipagsagutan, dahan-dahan niyang kinuha ang isang makapal at selyadong sobrang kulay kayumanggi mula sa isa sa mga kasama niya. Iniabot niya ito kay Aling Myrna na nagdadalawang isip pa kung kukunin ito o hindi. Ito po ay isang formal at legal na kautusan ng pagpapaalis na inilabas ng korte at sinang-ayunan ng mga awtoridad sa lupa, kalmadong paliwanag ng abogado. Ayon sa utos ng may-ari, ang buong ari-arian na ito ay isasara. Kayo at ang sinumang nakikitira rito na walang pahintulot ay binibigyan ng 24 na oras para lisanin at alisin ang anumang gamit ninyo. Halos mabitawan ni Aling Myrna ang kape na hawak niya. Umalingaw-ngaw ang isang malakas at nakakapasong tawa mula sa kanyang mga labi. Isang tawa na pilit pinagtatakpan ng kaba sa kanyang dibdib. Nabubaliw ka na ba? Sigaw ng matanda. Bahay ko ito. Binili ito ng anak kong si Jericho noong nagsimula siyang magtrabaho ng maayos. Matagal na kaming nakatira rito. Sisiguraduhin kong ipapakulong ko kayong lahat sa panggugulo sa amin. Mabilis na itinaas ni Isabel ang kanyang makabagong telepono. Inilapat ang daliri sa pindutan upang kumuha ng video. Kukuhaan ko kayo ng video. Ipapakalat ko ito para makita ng buong bansa na may mga manlolokong aagaw ng bahay namin sa gitna ng sikat ng araw. Mga magnanakaw. Huminga ng malalim si Ginoong Ramos. Wala siyang nakikitang katawa-tawa sa reaksyon ng mag-ina. Sige po, malaya kayong kumuha ng video at iparating ito sa kinauukulan. Ngunit hindi niyan mababago ang nakasulat sa batas. At kung magpapakalat kayo ng mga maling balita, asahan ninyong haharapin ninyo ang napakalaking kaso ng paninirang puri mula sa aming kumpanya. Bumaling si Ginoong Ramos kay Aling Myrna. Upang linawin natin ang lahat, Ginang Myrna, ang bahay na ito ay hindi kailanman naging pag-aari ng inyong anak na si Jericho. Wala ni isang beses na lumitaw ang pangalan ng anak ninyo sa titulo ng lupang ito maging sa mga talaan ng buwis sa ating munisipyo. Natahimik ang dalawang babae. Nawala ang mapang-asar na ngiti ni Isabel at unti-unting ibinaba ang hawak na telepono. Nagsimulang manginig ang mga kamay ni Aling Myrna. Kung hindi sa anak ko, kanino nakapangalan ang bahay na ito? Nanginginig na tanong ng matanda. Tinitigan ni Ginoong Ramos ng diretso sa mga mata ang matanda, tila sinusukat ang lalim ng kaluluwa nitong puno ng kayabangan. Binili po ito ng buo 10 taon na ang nakararaan. Ang tanging pangalan na nakaukit sa orihinal na titulo ng lupa at nagmamay-ari sa bawat sulok ng bahay na ito ay walang iba kundi si Ginang Katrina. Huminto ang pag-ikot ng mundo ni Aling Myrna. Tila isang malakas na kulog ang bumasag sa kanyang pandinig. Si Katrina? Ang asawa ni Jericho? Ang babaeng pinagtabuyan ninyo sa gitna ng bagyo kagabi. Siya ang tunay at nag-iisang may-ari ng bahay na ipinagmamalaki ninyo. Namutla ng husto ang mukha ni Isabel. Mas maputla pa sa mga bangkay. Halos bumagsak siya sa sahig sa sobrang panghihina ng kanyang mga tuhod. Hindi maaari, bulong niya. Tila nawawalan ng hininga. Isang patay gutom si Katrina. Wala siyang kahit ano. Kasabwat kayo. Binayaran niya kayo para takutin kami. Hindi po kami binabayaran ni Madam Katrina para manakot. Kami po ang binabayaran niya upang pamahalaan ang daan-daang ari-arian ng kanilang bilyonaryong pamilya. Kinuha ni Ginoong Ramos ang sobre mula sa nanginginig na kamay ni Aling Myrna. Binuksan niya ito at inilabas ang isang makapal na papel na may opisyal na selyo at pirma ng mga opisyales ng pamahalaan. Basahin ninyo ang pangalang nakasulat dyan. Ayaw itong tingnan ni Aling Myrna. Ibinabaling niya ang kanyang paningin sa ibang direksyon dahil ayaw tanggapin ng kanyang utak ang katotohanan. Ngunit si Isabel ay dahan-dahang lumapit. Tiningnan niya ang papel. Nakita ng sarili niyang mga mata ang pangalan ng babaeng palagi niyang hinahamak. Malinaw na malinaw, sa ilalim ng selyo at mga patunay na legal, nakasulat ang pangalan ni Katrina. Nanay, bulong ni Isabel, umiiyak ang boses. Totoo po ang pangalan, kay Katrina po ang bahay. Napahagulgol si Aling Myrna. Sumigaw siya ng malakas, hindi makapaniwala na ang kayamanang matagal niyang sinasamba ay pag-aari pala ng taong pinandidirian niya. 24 na oras, pag-uulit ni Ginoong Ramos na walang nikatiting na awa sa kanyang mukha. Nagsisimula na ang oras ninyo ngayon. Bukas ng 10:00 ng umaga,
Babalik si Madam Katrina dito kasama ang mga autoridad upang inspeksyonin ang bahay bago ito buksan at gawing pampublikong sentro ng paglilikas para sa mga biktima ng baha. Tumalikod ang mga abogado at ang mga bantay. Naglalakad pabalik sa kanilang mga sasakyan at iniwan ang mag-inang gumuho ang buong mundo sa mismong pintuan ng inakala nilang palasyo. Walang natira kundi ang katahimikan na binabasag ng hagulgol ni Aling Myrna. Paano nila tatanggapin na sa loob ng isang araw ay mawawalan sila ng tirahan at mapupunta sa mismong posisyon ng mga taong kanina lamang ay pinagtatawanan nila? At ano ang gagawin nila kapag nalaman ng buong bansa ang kanilang tunay na pag-uugali at kahibangan? Nang sumara ang malaking pintuan at tuluyang umalis ang pangkat ng mga abogado, isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa buong kabahayan. Walang kumikibo kina Aling Myrna at Isabel. Ang kaninang mainit at mabangong kape sa ibabaw ng mesa ay lumamig na, tila sumasabay sa panlalamig ng kanilang buong pagkatao. Dahan-dahang napaupo si Aling Myrna sa makapal at malambot na sofa na gawa pa sa pinakamahal na tela. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Pilit niyang hinahabol ang kanyang hininga habang umiikot ang kanyang paningin sa bawat sulok ng marangyang sala. Ang mga naglalakihang klorera na binili niya mula sa mga dayuhang mga ngalakal, ang makintab na sahig na palagi niyang ipinagmamalaki sa kanyang mga kumare, ang malaking telebisyon na halos sakupin na ang kalahati ng pader. Lahat ng ito ay tila tumitingin sa kanya at sumisigaw ng isang katotohanan. Wala siyang pag-aari ni isa man sa mga iyon. Ang bahay na naging simbolo ng kanyang mataas na antas sa lipunan ay isa lamang palang hiram na palasyo at ang tunay na reyna ay ang babaeng itinuring niyang basahan. Sa kabilang banda, panay ang lakad ni Isabel nang pabalik-balik sa gitna ng sala. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang mahigpit na hawak ang kanyang telepono. Pilit niyang kinukumbinsi ang sarili na isa lamang itong masamang panaginip. Ngunit nang buksan niya ang kanyang telepono, tila binuhusan siya ng kumukulong tubig. Kanina, bago pa man umalis ang mga abogado, palihim siyang naglathala ng isang video sa mga pahina sa internet. Umiiyak siya roon, nagmamakaawa sa madla at sinasabing may mga manlolokong aagaw sa kanilang pinaghirapang bahay sa gitna ng kalamidad. Inasahan niyang dadagsa ang mga mensahe ng pakikiramay at suporta mula sa kanyang mga kaibigan at sa mga ordinaryong mamamayan. Inasahan niyang magagalit ang buong bansa sa mga abogadong iyon, ngunit kabaligtaran ang nangyari. Ang kanyang telepono ay walang tigil sa pagtunog hindi dahil sa mga mensahe ng suporta, kundi dahil sa libu-libong panghuhusga at pagmumura. Ang malaking kumpanya na pag-aari ni Katrina ay mabilis na naglabas ng isang formal na pahayag sa buong bansa. Ipinaliwanag sa pahayag ang buong katotohanan. Kalakip nito ang malinaw na mensahe na ang mga kasalukuyang nakatira sa bahay ay mga kamag-anak lamang ng asawa ng tunay na may-ari. Mga taong libreng nakitira sa loob ng maraming taon, ngunit nagawang ipagtabuyan ang tunay na may-ari kasama ang isang batang paslit sa kasagsagan ng baha noong gabi ng bagyo. Nanginginig ang mga labi ni Isabel habang binabasa ang mga patalim na komento ng mga tao mula sa iba't ibang panig ng bansa. Ang kakapal ng mga mukha ninyo. Makikitira na nga lang kayo pa ang may ganang magpalayas, isinulat ng isang galit na ina. Mga walang utang na loob, karma ninyo iyan. Mabuti at binigyan pa kayo ng isang araw para lumayas, komento naman ng isa pa. Sana makulong kayo, pabigat na nga, masasama pa ang ugali, dagdag ng isa. Mabilis na binura ni Isabel ang kanyang inilathalang video, ngunit huli na ang lahat. Kumalat na ito at pinagpipiestahan na ng buong bansa ang kanilang kahihiyan. Ang kanyang mga kaibigan na palagi niyang pinagyayabangan ng mga mamahaling bag at sapatos ay nagpadala ng mga mensaheng puno ng panghahamak. Namumula ang buong mukha ni Isabel sa labis na hiya at takot. Gumuho ang kanyang tinitingalang imahe. Ngayon, kilala siya ng buong bansa bilang isang makapal na mukhang palamunin. Nanay, wala na tayong mukhang maihaharap sa mga tao. Umiiyak at nanginginig na sumbong ni Isabel habang ibinabagsak ang telepono sa ibabaw ng mesa. Alam na ng lahat ang totoo. Kinamumuhian tayo ng buong bansa. At saan tayo pupunta bukas? Hanggang baywang pa rin ang putik sa inuupahan kong bahay sa Marikina. Wala tayong pera, paano tayo mabubuhay? Ang mga salitang iyon ay nagpabalik sa wisyo ni Aling Myrna. Ang takot na mauwi sa pagiging pulubi at matulog sa malamig na bangketa ay mas nangibabaw kaysa sa kanyang hiya. Mayroon pa siyang isang baraha, isang huling pag-asa upang maisalba ang kanilang buhay mula sa tuluyang pagkasira. Si Jericho, kailangan kong makausap ang kapatid mo.
Mabilis na wika ni Aling Myrna, panay ang pahid sa kanyang mga luhang nagsisimula ng bumagsak. Anak ko siya. Ako ang nagluwal sa kanya. Ako ang nagpakahirap na palakihin siya. Hindi niya hahayaang matulog ang sarili niyang ina sa kalsada. Susumbatan ko siya, ipapaalala ko sa kanya ang lahat ng sakripisyo ko. Walang anak ang makakatiis sa iyak ng kanyang ina. Nanginginig ang mga daliri ni Aling Myrna nang hanapin niya ang numero ng kanyang anak. Ilang beses itong nag-ring ngunit walang sumasagot. Patuloy siya sa pagtawag, umaasang sa bawat paglipas ng segundo ay lalambot ang puso ni Jericho. Sa ika-6 na pagsubok, narinig niya ang pagbukas ng linya. Jericho, anak, mabilis na humagulgol si Aling Myrna. Ibinuhos niya ang lahat ng kanyang galing sa pag-arte. Pinasadsad niya ang kanyang boses upang magmukhang kaawa-awa at naghihingalo. Anak, parang awa mo na. Tulungan mo ang nanay. Nasisiraan na ng bait ang asawa mo. Nagpadala siya ng mga armadong lalaki at mga abogado dito sa bahay natin. Pilit kaming pinapalayas ni Isabel at ng pamangkin mo. Wala kaming mapupuntahan, Jericho. Anak, ginamitan yata ng itim na mahika ang mga papeles natin dahil biglang napunta sa pangalan niya ang bahay na ito. Nagpatuloy sa paghagulgol ang matanda. Pilit na ginigising ang konsensya ng lalaki. Ako ang nanay mo, Jericho. Dugo at pawis ang inialay ko mapalaki ka lang. 7 taong gulang ka pa lang nang mamatay ang tatay mo. Mag-isa akong nagkayod upang hindi kayo magutom. Ganito ba ang igaganti mo sa akin? Papayag ka ba na mamatay ang nanay mo sa kalsada dahil sa panlalamig at gutom? Pagsabihan mo ang asawa mo. Ipaalala mo sa kanya na utang niya sa akin ang buhay mo. Isang mahaba at mabigat na katahimikan ang namayani sa kabilang linya. Tanging ang malalim na paghinga ni Jericho ang naririnig. Inasahan ni Aling Myrna na maririnig niya ang paghingi ng tawad ng kanyang anak. Inasahan niyang sasabihin nitong pupunta siya roon upang ipagtanggol sila at patigilin ang mga abogado. Ngunit nang magsalita si Jericho, tila yelo ang bumalot sa buong katawan ni Aling Myrna. Wag na wag mong tatawaging si Raulo ang asawa ko, nanay. Ang boses ni Jericho ay walang bakas ng paggalang, walang lambing at walang anumang awa. Ito ay ang boses ng isang lalaking nahanap na ang kanyang paninindigan at napagod na sa haba ng panahon ng pagpaparaya. Nanigas si Aling Myrna. Jericho, anak, wag mo akong idaan sa iyak mo, nanay. Matigas na pagputol ni Jericho sa sasabihin sana ng kanyang ina. Hindi gumamit ng itim na mahika si Katrina. Ang totoo, 10 taon na niyang pag-aari ang bahay na iyan. Siya ang bumili niyan mula sa sarili niyang bulsa bilang regalo sana sa akin, ngunit pinili niyang itago dahil alam niya ang ugali mo. Alam niyang sasambahin mo ang pera niya at lalo mong mamaliitin ang ibang tao. At tama siya. Jericho, hindi totoo iyan. Hindi ko alam. Alam mo, nanay. Alam mo kung paano manlait. Patuloy ni Jericho. Tumataas ang boses dala ng nag-aalab na galit at sakit. Noong nagmamakaawa ako sa tapat ng pinto ninyo kasama ang asawa at anak ko, nasaan ang dugo at pawis na sinasabi mo? Habang nanginginig ang sarili mong apo sa lamig ng baha at ulan. Nasaan ang awa ninyo? Wala kayong pakialam kung mamatay kami sa lamig sa labas dahil para sa inyo, mga patay gutom kami na magpapadumi lang sa mamahalin ninyong sahig. Napakagatlabi si Isabel na nakikinig sa usapan. Nagsimula na siyang humikbi sa labis na takot at pagsisisi. Patawarin mo na ako, anak. Pagmamakaawa ni Aling Myrna, ngayon ay totoong umiiyak na dahil sa matinding pangamba. Nagdilim lang ang paningin ko noon. Kahit sa kwarto na lang ng mga katulong tayo magkasya. Jericho, kahit sa garahe, wag mo lang kaming hayaang matulog sa putikan. Huli na ang lahat para sa paghingi ng tawad, nanay. Ang bahay na iyan ay ibabalik na sa tunay na may-ari. Bukas ng umaga, eksaktong 10:00, darating ang asawa ko dyan upang personal na bawiin ang kanyang pag-aari. Harapin ninyo siya, nanay. Harapin ninyo ang babaeng tinawag ninyong basahan. Dahil ngayon, siya ang nag-iisang taong may hawak ng kapalaran ninyo. Bago pa man makasagot si Aling Myrna, pinutol na ni Jericho ang linya. Nawala ang huling pag-asa na kapitan sana nila. Gumuho ang buong paligid ni Aling Myrna. Napahiga siya sa sofa habang patuloy sa pag-iyak. Dumating ang gabi, ngunit hindi sila makatulog. Binuksan nila ang mga naglalakihang cabinet upang mag-impake ng mga gamit. Bawat mamahaling damit, bawat palamuti, bawat alahas na binili nila mula sa perang ibinibigay ni Jericho buwan-buwan ay iniiwan nila. Natatakot na baka kasuhan pa sila ng pagnanakaw kapag dinala nila ang mga ito. Tanging ang mga luma at nagamit na nilang mga damit ang naipasok nila sa 2 maliliit na maleta.
Ang malaki at maliwanag na bahay ay tila naging isang malawak na kulungan, isang nakakatakot na mansyon na naghihintay lamang ng oras upang iluwa sila ng tuluyan. Nang sumikat ang araw, ang bawat patak ng segundo sa orasan ay parang martilyong pumupukpok sa kanilang mga dibdib. Dumating ang 10 ng umaga. Ang mga kapitbahay na dati nilang hinahamak at hindi pinapansin ay nagsilabasan sa kani-kanilang mga bahay upang saksihan ang pagbagsak ng mapagmataas na pamilya ni Aling Mirna. Nakita nila mula sa bintana na umaalingaw-ngaw ang tunog ng mga naglalakihang makina ng sasakyan na papalapit sa kanilang kalsada. Inasahan nilang mga pulis ang darating upang kaladkarin sila palabas. Ngunit ang nakita ng buong pamayanan ay hindi mga sasakyan ng pulis. Isang mahabang linya ng mga naglalakihang truck ang pumasok sa kanilang kalye. Mga truck na puno ng sako-sakong bigas, kahon-kahon ng mga gamot, malilinis na damit, at mainit na pagkain na may malaking tatak ng kumpanya ni Katrina. Bumaba si Katrina mula sa isang napakamahal at itim na sasakyan, nakasuot ng malinis at formal na kasuotan, tila isang tunay na reyna na nagbabalik sa kanyang kaharian upang iligtas ang mga biktima ng baha. Nang buksan ng mga bantay ang malaking tarangkahan at magsimulang pumasok ang mga nagdadala ng tulong, nakita ni Aling Mirna ang mga kapitbahay na pumapalakpak at nagpapasalamat kay Katrina. Sa mismong harapan ng mga taong ito siya maglalakad palabas habang bitbit ang kanyang sirang maleta. Paano niya tatanggapin ang matinding kahihiyang ito at ano ang nakakagulat na hakbang na inihanda ni Katrina para sa kanila na hindi magpapahintulot na makatakas sila ng ganoon kadali sa kanilang kasalanan. Ang pagbaba ni Katrina mula sa itim at makintab na sasakyan ay tila paghinto ng oras sa buong kalye ng numero 17. Hindi na siya ang babaeng nakayuko, basang-basa, at nanginginig na nagmamakaawa sa kanilang pintuan noong gabi ng bagyo. Nakasuot siya ngayon ng isang formal na kasuotan na kulay murang kayumanggi, ang kanyang buhok ay maayos na nakatali, at ang kanyang tindig ay nagpapalabas ng kapangyarihan at karangalan. Sumunod na bumaba si Jericho mula sa kabilang pinto. Hindi na siya ang lalaking mukhang kaawa-awa at litong-lito. Matikas siyang nakatayo sa tabi ng kanyang asawa, habang buhat-buhat ang kanilang anak na si Tala, na ngayon ay nakasuot ng malinis, makapal, at magandang damit. Nagbulungan ang mga nakikiusyosong kapitbahay. Ang iba ay napanganga at pilit na kinukusot ang kanilang mga mata. Hindi nila akalain na ang asawa ni Jericho, na palaging kinukutya ni Aling Mirna na isang patay gutom, ay isang tagapagmana na nagmamay-ari ng napakaraming negosyo. Pumasok ang mga tauhan ni Katrina sa malawak na bakuran at nagsimulang magbaba ng mga sako ng bigas, mga kahon ng delata, at naglalakihang kaldero upang magluto ng mainit na lugaw at sopas para sa mga nasalanta. Mula sa bintana ng sala, pinapanood ni Aling Mirna ang lahat ng ito. Ang kanyang mga tuhod ay tuluyan ng bumigay. Nang makita niya ang kanyang manugang na naglalakad papasok sa bakuran, kasama ang mga matitikas na bantay at ang mismong kapitan ng kanilang barangay na nagbibigay pugay rito, naglaho ang lahat ng natitirang yabang sa kanyang buong pagkatao. Wala na siyang pakialam sa sasabihin ng mga tsismosang kapitbahay. Wala na siyang pakialam sa kanyang dangal. Ang tanging mahalaga na lamang ngayon ay kung paano siya makakaligtas sa pagtulog sa malamig na bangketa. Tumakbo si Aling Mirna palabas ng malaking pintuan, dumaan sa gilid ng mga tauhang nagbubuhat ng bigas, at walang pag-aalinlangang isinubsob ang kanyang mukha sa paanan ni Katrina. Umiyak siya ng napakalakas. Isang hagulgol na nagmula sa kailaliman ng kanyang takot. Mahigpit niyang niyakap ang mga paa ng kanyang manugang. "Katrina, anak, patawarin mo ako," nagmakaawa ang matanda, hindi iniinda ang putik at alikabok na dumidikit sa kanyang damit. "Nabulag ako ng yabang, naging madamot ako sa sarili kong dugo at laman. Maawa ka sa akin, parang awa mo na, huwag mo kaming palayasin dito. Matanda na ako, hindi ko kakayanin sa labas." Sumunod na rin si Isabel, patakbong lumabas, lumuluhod, at umiiyak sa tabi ng kanyang ina. "Ate Katrina, patawad, wala kaming mapupuntahan mag-ina. Hanggang bubong pa rin ang baha sa inuupahan naming bahay. Patawarin mo na kami ni nanay. Huwag mo kaming itaboy." Natahimik ang buong paligid. Tumigil sa pagbubuhat ang mga tauhan. Ang mga kapitbahay na nanonood ay natigilan sa matinding eksena na nangyayari sa kanilang harapan. Ang babaeng palaging nagmamayabang sa buong subdivision ay nakadapa ngayon na parang isang uod sa harapan ng taong palagi nitong tinatapak-tapakan at sinasaktan. Tiningnan lamang ni Katrina ang mag-ina.
Wala siyang naramdamang awa, ngunit wala rin siyang ipinakitang puot o panggigigil. Napakalamig at napakatahimik ng kanyang mga mata, tila isang malalim na balon na walang makikitang emosyon. Tumayo ka riyan, mahinahong utos ni Katrina, ngunit sapat ang lakas upang marinig ng lahat. Inangat ni Aling Myrna ang kanyang basang mukha, puno ng pag-asa na baka lumambot ang puso ng manugang dahil sa kanyang pagluha. Pilit siyang tumayo habang inaalalayan ng umiiyak din na si Isabel. 2 gabi pa lamang ang nakakalipas, patuloy ni Katrina, ang boses ay malinaw at matatag. Nagmamakaawa ang asawa ko sa mismong kinatatayuan mo ngayon. Basang-basa ang anak ko, nanginginig ang buong katawan, at nangingitim ang mga labi. Ang tanging hiningi namin ay isang maliit na sulok upang makasiksik at malayo sa bangis ng baha. Ano ang isinagot mo sa amin? Sinabi mong napakaliit ng bahay na ito at wala ng espasyo para sa isang patay gutom na katulad ko. Napahagulgol lalo si Aling Myrna at pilit na umiling. Nagkamali ako, Katrina. Patawarin mo ako. Tama ka naman, malamig na tugon ni Katrina. Unti-unting lumalapit sa mukha ng kanyang biyenan. Masyadong maliit ang bahay na ito para maglaman ng ganyang kalaking kasakiman at kayabangan. Kaya napagdesisyonan ko na baguhin ang silbi nito mula sa araw na ito. Humarap si Katrina sa mga kapitbahay at nagsalita ng malakas at buong puso. Mula sa oras na ito, ang bahay at buong lupang ito ay bukas para sa lahat ng mga nasalanta ng bagyo sa ating komunidad. Gagawin natin itong pampublikong sentro ng paglilikas at libreng lutuan para sa lahat ng nagugutom at nilalamig nating mga kababayan. Nagpalakpakan ng mga tao. Umiyak ang ilang mga ina na nawalan ng bahay dahil sa wakas ay may matutulugan na ang kanilang mga anak na hindi basa at malayo sa panganib. Bumaha ang pasasalamat mula sa bibig ng mga taong dati ay nakatingin lamang sa malaking bahay na iyon mula sa malayo. Pagkatapos ng mahalagang anunsyo, muling bumaling si Katrina kina Aling Myrna at Isabel na nakaupo pa rin sa sahig. Tulala sila at hindi alam ang gagawin. Tiningnan nila si Jericho na nakatayo sa likuran ni Katrina, umaasang baka sakaling ipagtanggol sila nito. Ngunit ibinaling lamang ni Jericho ang kanyang paningin sa ibang direksyon. Walang balak na pigilan ang asawa. Dahil marami kayo at may mga bata kayong dala, at alam kong wala talaga kayong mapupuntahan, panimula ni Katrina. Bibigyan ko kayo ng pagkakataong manatili rito. Mabilis na nagliwanag ang mukha ni Isabel at Aling Myrna. Tila nakakita sila ng sinag ng araw sa gitna ng bagyo. Talaga, Katrina? Salamat, maraming salamat. Sunod-sunod na sabi ng matanda habang pilit na inaabot muli ang kamay ng manugang. Ngunit hindi pa ako tapos, matalim na putol ni Katrina sa pagdiriwang ng dalawa. Mananatili kayo rito hindi bilang mga panauhin, at lalong hindi bilang mga may-ari. Tinuro ni Katrina ang mga naglalakihang kaldero na ibinababa mula sa truck, ang mga maruruming palikuran sa likod ng bakuran, at ang namumuong putik sa paligid. Mananatili kayo rito bilang mga utusan at tagapaglinis. Kayo ang maghuhugas ng lahat ng malalaking kawali at plato ng daan-daang taong kakain dito araw-araw. Kayo ang maglilinis ng mga palikuran ng mga bakwit. Kayo ang magpupunas ng mga putik na maiiwan ng mga tao sa mamahalin ninyong sahig. Nanlaki ang mga mata ni Isabel. Tumulo ang pawis sa kanyang noo. Ano? Gagawin mo kaming mga katulong sa sarili naming bahay? Hindi ako makakapayag. Hindi ninyo bahay ito, madiing paalala ni Katrina. Ang boses ay tila patalim na nakatutok sa lalamunan ni Isabel. At hindi ko kayo pinipilit, mayroon kayong pagpipilian. Kunin ninyo ang mga maleta ninyo at maglakad kayo palabas ng tarangkahang iyan ngayon din. At bahala na kayong humanap ng matutulugan ninyo sa malamig na kalsada kasama ng mga asong gala. O kunin ninyo ang mga basahan. Magtapis kayo at magsimula na kayong maglinis kapalit ng 3 beses na pagkain at isang bubong na masisilungan. Walang libre sa mundong ito, Isabel. Nagsimulang umiyak sa galit at hiya si Isabel. Tumingin siya sa kanyang kapatid, umaasang makakahanap ng kakampi. Kuya, pumapayag ka ba na ganituhin kami ng asawa mo? Nanay mo ang pinapaghugas niya ng mga kaldero ng ibang tao. Tiningnan ni Jericho ang kanyang kapatid at ina ng may dalang matinding bigat sa dibdib. Ang pagpipilian na ibinigay sa inyo ni Katrina ay mas makatao at mas mabuti kaysa sa pagtataboy na ginawa ninyo sa amin noong kami ang nangangailangan. Malamig na sagot ng lalaki. Tanggapin ninyo ang kapalaran ninyo. Wala kayong ibang sisisihin kundi ang sarili ninyong mga dila. Bago pa man makasagot ang mag-ina, nagtawag si Katrina ng isang tauhan. Ibinigay ng tauhan ang 2 maruruming tapis
na ginagamit sa pagluluto at paglilinis. At isa pa pala, dagdag ni Katrina, tila may naalalang isang napakahalagang detalye. Yung mga malalaking kwarto sa itaas, pati na ang kwarto mo Myrna, ay gagamitin ng mga matatanda at mga inang may maliliit na sanggol. Dahil mga utusan lamang kayo, doon kayo matutulog sa maliit na bodega sa likod ng kusina kung saan nakatago ang mga lumang kasangkapan, mga sapot ng gagamba at mga insekto. Nanginig ang buong katawan ni Aling Myrna. Kinuha ng kanyang nanginginig na mga kamay ang tapis mula sa tauhan. Tinanggap niya ang kanyang pagkatalo dahil mas nakakatakot ang mamatay sa gutom sa labas. Nakayuko silang mag-ina na naglakad patungo sa likod ng bahay habang pinagtatawanan, tinuturo at pinagbubulungan ng mga taong dati nilang minamaliit. Ang bahay na naging simbolo ng kanilang kayabangan ay siya na rin ngayong naging bilangguan ng kanilang kahihiyan. Ngunit hanggang kailan nila makakayanan ang nakakapasong kahihiyan at pang-aalipin na ito araw-araw? At ano ang nakatakdang mangyari kapag tuluyan ng bumaba ang baha at kinailangan na nilang harapin ang huling hatol na inihanda ni Jericho para sa sarili niyang ina? Lumipas ang isang buong linggo bago tuluyang humupa ang baha sa buong lungsod. Ang araw ay muling sumikat ng mainit. Pinatutuyo ang mga basang kalsada at ang mga luha ng mga pamilyang unti-unting bumabalik sa kani-kanilang mga tahanan upang maglinis at magsimula muli. Sa numero 17 sa Antipolo, ang ingay ng mga nagpapasalamat na tao ay unti-unting naglaho. Wala na ang mga mahahabang pila para sa mainit na sabaw. Wala na ang mga umiiyak na sanggol. Ang bahay ay muling nabalot ng katahimikan, ngunit hindi na ito ang parehong bahay na puno ng kayabangan na nakilala ni Aling Myrna. Sa loob ng 7 araw na iyon, naranasan ng mag-ina ang pinakamatinding impyerno sa kanilang buhay. Ang mga kamay ni Aling Myrna, na dati ay pino at laging may kulay ang mga kuko, ay ngayon ay puno ng sugat, kalyo at baklas na balat dahil sa walang tigil na paghugas ng mga naglalakihang kaldero gamit ang matapang na sabon. Ang kanyang likod ay halos hindi na niya maiunat sa labis na sakit. Si Isabel naman ay namayat ng husto. Ang kanyang dating makinis na mukha ay nasunog sa araw at napuno ng dumi dahil sa paglilinis ng mga palikuran at pagtatapon ng basura ng daan-daang tao. Gabi-gabi silang umiiyak ng tahimik sa loob ng madilim at masikip na bodega habang pinapapak ng mga lamok. Nang araw na lisanin ng pinakahuling pamilya ang sentro ng paglilikas, pinatawag ni Katrina ang lahat ng natitirang tauhan, pati na sina Aling Myrna at Isabel, sa gitna ng malawak na sala. Ang mga mamahaling kasangkapan ay nakatabi at natatakpan ng mga kumot, patunay na ang bahay na iyon ay tuluyan ng nawalan ng buhay. Tapos na ang misyon natin dito, kalmadong panimula ni Katrina, habang namimigay ng mga makapal na sobrang naglalaman ng malaking pabuya para sa kanyang mga tapat na tauhan. Maraming salamat sa inyong serbisyo, maaari na kayong umuwi sa inyong mga pamilya. Nang makaalis ang mga tauhan, naiwan sa gitna ng sala sina Katrina, Jericho, at ang pagod na mag-ina. Nanginginig ang mga binti ni Isabel. Inaasahan niya na pagkatapos ng lahat ng paghihirap nila ay ibabalik na ni Katrina ang bahay sa kanila. Inaasahan niyang tapos na ang parusa. Bumaba na ang baha, malamig na wika ni Katrina. Ang kanyang paningin ay nakatuon kay Isabel. Ang inuupahan mong bahay ay puno ng putik, ngunit maaari na itong linisin. Bukas makalawa, ibebenta ko na ang buong lupang ito. Gagamitin ko ang lahat ng mapagbebentahan upang ipatayo muli ang mga nasirang bahay ng mga mahihirap nating kababayan sa tabing ilog. Nanlaki ang mga mata ni Isabel. Ibebenta? Paano naman kami ni nanay? Saan kami titira? Akala ko ba ay tapos na ang parusa namin? May kinuha si Katrina mula sa kanyang bag na isang manipis na sobre at iniabot ito kay Isabel. Bata ka pa, Isabel. Malakas ang katawan mo at may kakayahan kang magtrabaho. May kaunting halaga dyan na sasapat upang makaupa ka ng isang maliit na kwarto at pambili ng pagkain sa loob ng isang buwan. Pagkatapos niyan, bahala ka ng buhayin ang sarili mo at ang anak mo. Hindi ka na maaaring umasa sa kuya mo. Wala na siyang obligasyon sa iyo. Hinablot ni Isabel ang sobre. Tiningnan niya ang laman at nakitang kakarampot lamang ito kumpara sa mga luho na nakasanayan niya. Sa labis na galit at kawalan ng pag-asa, kinuha niya ang kanyang lumang maleta. Umiiyak at nagpupuyos ang damdamin. Naglakad siya palabas ng pintuan nang walang paalam. Pinili niyang harapin ang malupit na mundo sa labas kaysa magmakaawa muli sa babaeng palagi niyang hinahamak. Hindi niya alam na ang kapalaluan niyang ito ang magdadala sa kanya sa mas matinding hirap bilang isang tagahugas ng damit sa mga taong dati ay pinagtatawanan lamang niya.
Nang tuluyang makalabas si Isabel, nabaling ang atensyon kina Jericho at Aling Myrna. Nagsimulang humagulgol ang matanda. Tiningnan niya ang kanyang anak na lalaki, ang kanyang huling pag-asa. Jericho, anak, paano naman ako? Basag na basag ang boses ni Aling Myrna. Sasama ako sa inyo, hindi ba? Ako ang nanay mo. Matanda na ako. Hindi ko na kayang maglinis at maglaba. Huwag mo akong iwan dito, Jericho. Magbabago na ako, pangako. Hinding-hindi ko na aawayin ang asawa mo. Tinitigan ni Jericho ang kanyang ina. May naaaninag na matinding sakit at pangungulila sa mga mata ng lalaki. Kahit anong sama ng ugali nito, ina pa rin niya ito. Ngunit alam ni Jericho na ang pagkonsinti sa maling pag-uugali ay lalo lamang makakasira sa kanilang lahat. Lumapit siya ng bahagya sa matanda. Ang kanyang boses ay mabigat at puno ng pighati. Hindi ka maaaring sumama sa amin, nanay. Parang sinaksak sa puso si Aling Myrna. Napakapit siya sa braso ng kanyang anak. Bakit, Jericho? Itatapon mo ba ang nanay mo sa kalsada? Walang itatapon sa kalsada, sagot ni Jericho. Pilit na pinipigilan ang pagtulo ng kanyang mga luha. May inihanda ng lugar si Katrina para sa inyo, ngunit hindi ko tinanggap iyon. Ako mismo ang bumili ng susunod ninyong titirhan gamit ang naipon ko. Lumiwanag ng kaunti ang mukha ng matanda. Bibigyan mo ako ng bahay? Saan? Sa kabilang subdivision ba? Umiling si Jericho. Binili ko ang isang maliit na bahay na gawa sa kahoy at pawid sa probinsya natin, sa mismong bayan kung saan lumaki ang yumaong tatay. May kalakip itong isang maliit na kapirasong bukid. Napaatras si Aling Myrna, tila nakakita ng multo. Sa probinsya, sa lugar ng mga mahihirap at walang pinag-aralan. Ang lugar na palagi kong iniiwasan dahil puno ng alikabok at amoy ng lupa. Hindi, Jericho, hindi ko kayang tumira doon. Mamamatay ako sa hirap doon. Iyon ang parusa ko sa inyo, nanay. Matigas, ngunit malungkot na hatol ni Jericho. Buong buhay ninyo, palagi ninyong hinahamak ang mga taong naghihirap. Palagi ninyong kinukutya ang mga taong namumuhay ng simple. Sinasamba ninyo ang pera higit pa sa sarili ninyong pamilya. Ngayon, gusto kong maranasan ninyo ang buhay na palagi ninyong pinandidirian. Gusto kong matuto kayong magtanim, maglakad sa putikan, at makisalamuha sa mga taong walang hawak na ginto. Doon ninyo matututunan ang tunay na kahulugan ng kababaang loob. Wala nang nagawa si Aling Myrna. Sa labas ng tarangkahan, may naghihintay na isang simpleng pampasaherong sasakyan na inarkila ni Jericho. Umiiyak at sumisigaw, isinakay si Aling Myrna sa sasakyan. Pinanood ni Jericho ang unti-unting paglayo ng sasakyan na nagdadala sa kanyang ina patungo sa isang buhay na malayo sa karangyaan at puno ng simpleng paghihirap. Hinarap ni Aling Myrna ang kapalarang siya mismo ang gumuhit gamit ang kanyang matalim na dila at mapagmataas na puso. Isang buwan makalipas ang mga pangyayaring iyon, nakatayo sina Katrina at Jericho sa isang napakalawak na balkonahe. Ang hangin ay sariwa at ang tanawin ay napakaganda. Wala na sila sa inuupahang bahay at wala rin sila sa bahay sa Antipolo. Nakatayo sila ngayon sa mismong palasyo na ipinamana ng lolo ni Katrina, isang naglalakihang tahanan sa itaas ng bundok na napapaligiran ng mga puno at bulaklak. Dito, malaya silang nakakahinga. Niyakap ni Jericho ang kanyang asawa mula sa likuran habang pinapanood nilang naglalaro ang malusog at masayang sitala sa malawak na hardin. Salamat, Katrina, bulong ni Jericho, inilalapat ang kanyang pisngi sa balikat ng asawa. Salamat at hindi mo ako sinukuan. Salamat dahil itinuro mo sa akin kung paano tumayo at ipagtanggol ang tama, kahit na ang kalaban ko ay ang sarili kong dugo. Hinawakan ni Katrina ang mga kamay ng kanyang asawa. Ang tunay na yaman natin ay hindi ang bahay na ito o ang kumpanya, Jericho. Ang yaman natin ay ang pamilyang binuo natin ng may pagmamahal at paggalang. Walang sinuman ang makakabawi niyan sa atin. Natapos ang matinding unos sa kanilang buhay at tila naging payapa ang lahat. Nabigyan ng leksyon ang mga nagkamali at nagkamit ng gantimpala ang mga nanatiling tapat at mabuti. Ngunit sa paglubog ng araw sa kabundukan, naiwan ang isang malalim na tanong sa isipan ni Jericho. Matututunan kaya talaga ng kanyang ina ang tunay na aral ng pagpapakumbaba sa probinsya o ang katahimikang ito ba ay pansamantala lamang, naghihintay lamang ng bagong pagkakataon upang muling sumiklab ang isang mas matindi at mas madilim na paghihiganti mula sa mga taong nawalan ng lahat?